Jajan! Oh, nagulat sila kasi ibang-iba na daw yung itsura kanina. Gagawin natin ay lilinisin natin yung ating sasakyan bago natin dalhin sa kasa. Kasi tingnan nyo, ang gulo niya. Mula nung ginawin natin yan, hindi ko na yung pinuntahan natin, hindi ko na nilinis. Kasi nga, nadismaya na ako na hindi natin siya magamit. Ganyan yung itsura ng ating sasakyan. Oh, nakita nyo yan. Diba? May sinelas pambahay pa. Tapos yung jacket pa ng winter ni Akari. Tapos parang ang dumi-dumi dun. Hindi ko alam kung ano yung parang tain ng, hindi ko alam kung nanlanggam o nanggagamba. Ayan. So, ganyan yung itsura ng sasakyan natin before and after. Ayan. Tapos, kailangan natin isakay din yung iba nating kailangan na requirements katulad nung pinaka-headboard. Ito, sinilagay na pala ni Papa. Kasi kailangan to, guys. Ito yung pinaka, ng uluhan niya. So, tinatanggal yan pag gagawin namin tama. Tapos, ito yung ref natin. Yan. Ating ref. Wala naman. Nakakatakot. So, ayan, ganyan kadami yung lilinisin natin, guys. At yung itsura naman ng harapan ay ganyan. So, napakadaming kalat. At hindi pa tinitiklop ni Papa yung mga pinagawaan niya. So, ayan. Tapos, may TV tayo dito, actually. Ayan. Ito, ang sasakyan na to, guys. Pina-customize namin to. Actually, napakamura nito pag binili nyo lang siya dito sa Japan. Ng brand new, nasa 600... Ano lang yata, lapad. Tapos, pina-customize namin to kaya nagmahal. Pina-all white namin yan kung makikita nyo. Pati yung, eto, yung upuan. Mas mura yung gawa na, yung dalawa yun. Ito kasi pinasadya namin para magkaroon kami ng tulugan. Kasi mas nakakatipid kami kapag hindi kami nag-hotel. Kasi marami namang paliguan dito kapag magta-travel kayo. Kaya hindi nyo kailangan mag-hotel. Ito, dito lang kami natutulog. Lahat kami ng pamilya ko. So, napakadami namin nun kasi lagi ako may tourist. Mahina ang tourist namin na dalawa. Kaya pagka nagta-travel kami, tas yung kapatid ko nandito. So, pag nagta-travel talaga kami, 7, 8, ganun kami kadami. Kaya, ayan, sulit na sulit tong sasakyan na to, guys. Kaya, it's good to see na tumatakbo na siya ulit. At tara na, simulan natin paglilinisan ang daldal naman ng lola nyo. Bababa ko na muna to para makita nyo yung likod. So, ayan, natitiklop lahat to, guys, as in. Napa-flat talaga siya. Pura niyan dito sa ilalim kasi meron kaming lagay nito, lagay ng kapag nagsiswimming kami, lahat nandyan na parang hindi namin binibitbit at nilalabas-pasok. Tapos yan yung mga life vest natin kapag tayo ay nagdadagat kasi nga hindi nga marunong mga lola niya siya kasi Akari. Kaya dalawa lang kami talaga nagkaganyan. So yan ang mga ayusin natin. And then ito, i-flat natin to at isasandal natin dito. Ano na itong sundero? Ay, kay ano to? Kay Asher, yung pamangking ko. Nahuli pa yata sila pumasyal dito. Naiwan niya yata. Napakadaming gamit dito. Ganito, hindi na natin ito kailangan. Ganda din to eh. Ano to eh. Pag summer, nasa dagat kami. Ganutuan sila mag-ama. Bibili lang siya sa guys. Tapos nasa likod yung backpack. So, diba? Tapos na lang nila. Guys, mga pinag-inumang parties ko. Inaamag na. For 2 years. Ganito yata itong patulog. May amag na. Tapos nag-iiwan ako ng mga tuwalya dito, guys. Ayan. Kasi kapag kabiglaan, nakapag-isip kami mag-swimming, at least may towel kami naka-stock na. Tsaka pang onsen o pang hot spring. Ito kay Ate As. Ate As kaya dati. Ganda. Mag-uusap na dapat. Buti na lang, inano ko ni Papa. Sinabihan ako na kailangan pala natin maglinis dito. Ito yung favorite t-shirt nito. Karito yan lang. Kasya na sa kanya. So, ito pang onsen na bag ni Papa. Tapos, ito yung ginagamit nila kapag magda-dive sila sa dagat. Hindi ko alam kung kailangan natin to. Kasi si Akari, guys, baby pa yan. Mahilig na talaga siya maglaro ng, ng buhangin. Kaya kapag ka nasa dagat kami, ayan, may mga ganito-ganito siya. Panghukay ng buhangin, pang-shape ng buhangin. Favorite niya talaga hanggang ngayon, guys, pag napupunta kami ng dagat, talagang, ewan ko, gusto niya yung texture ng dagat, ng buhangin. Nilalaro niya yung buhangin. Ito, mascara to ah. Mascara to siguro ni Ate Aska. Ito, pang support to doon sa may gilid yata ng upuan. Kasi parang hindi sinisiksikan ng dumi. Ayan. Pang tennis pa. Uy. Ito yung ano. Bago pa to ah. So ito bago pa to, guys. Papadala ko ng mga ganito. Kasi nung last uwi ko, umu-order ako, wala pa kasi taglamig. Walang stock. So ito sasakyan na to, guys. Meron din siyang heater. Kasi nga pagka taglamig, kami gumala, nag-yellow, guys. Sobrang lamig talaga ng ng panahon.
hindi ka makakatulog dito. Kaya kailangan kahit sasakyan may heater. Ganun ang mga sasakyan dito sa Japan, guys. May heater at may aircon. Hindi ko na rin kung nasan yung isa nila. Tupuin na muna natin to at ipapagpag natin sa labas kasi punong-puno na talaga siya ng alikabok. Ayan. Papagpag na muna natin sila sa labas, guys. Isa niyang ganito. Saan napunta? Dalawa kasi to, guys. Silang mag-ama. Si Akari. Ay, si Asuka tsaka si papa niya. Sila lang kasi talaga marunong lumangoy. Kaya sila dalawa yung magkasundo. At sa swimming pool. Yung mga shell natin na pinulot sa dagat, ayan, kinakailangan ko ito sa mga artwork ko. Dapat yung binili kong carpet dito, yung sa Daiso eh, para natatanggal siya at nalalaban. So, bibili tayo ng carpet sa Daiso para napapalitan yung ating carpet at nalalaban natin. Kasi ito hindi, fixed to, sobra lang yung carpet na to dun sa aming bahay. Napakadaming basura, guys. So, yan, abangan nyo yung mga travel natin. Guys, nakaka-excite yun dahil yung mga papasyalan natin. Kasi talagang trip na trip namin gumagala tapos hindi kami umuwi ng bahay. Isang gamit natin, itong ating gorong-gorong muna bago natin siya babacuumin. Itong mga mancha ng ating upuan na hindi muna natin malilinis yan. Maliit yung sasakyan natin kaya hindi kami makagala. Kasi dito talaga ang laki ng ginhawa namin kasi nakakatulog kami talaga dito. Tapos habang nililinis ko to sila papa naman naglalakad ng papeles para sa kakailanganin pagpaparehistro. So yun nun guys, na-excite yung lola nyo. Tapos, wait lang. Andito kasi guys yung yung kitchen niya sa ilalim. So papakita ko sa inyo. Para maging camping ang ang tax niya kasi mura talaga ang tax kapag camping car nyo pinaregister yung sasakyan nyo. So ang requirements nila kailangan may isang kalan. Ito, props na lang yan talaga guys. Dati yung kalan namin, medyo mas malaki dyan. Kaya lang, dahil nga, hindi naman talaga nagagamit kasi unang camping car namin, hindi naman talaga namin nagagamit. So, ito, nakita nyo yung sink niya maliit. Pang props lang din kasi yan. So, ang ginagawa dyan guys, naaangat yan. I-click lang natin itong gilid para ma-push natin. Ito pala, pang lock, yung nasa gilid niya. Ayan, pang lock siya. Para maging kitchen. Kapag nagbabahay-bahayan kayo. As in, pambahay-bahayan lang. Tapos required din guys, kapag binabaan nyo naman to, kailangan may seatbelt din siya. Parang jeepney style yung upuan niya. Pero dapat ay naka-seatbelt pa din. So ayan, ganyan yung tsura niya. Tapos, yan. Dito kayo maghuhugas. Dito kayo magluluto. Tapos, ito sayang eh. Yung po, ba't hindi nila nilagyan to ng ng pwedeng lalagyan, di ba? Pwede pa lalagyan ng mga toyo, kung ano-ano pa. So ayan, ganyan yung tsura niya. Pupunasan na rin natin. Customize lang talaga siya guys na parang hindi namin kailangan ng malaking lababo. Kasi yung unang namin camping car, sobrang laki ng lababo. Tapos ang ginagamitan lang naman naghuhugas kami ng dede ni Akari. Kasi hindi naman talaga kami totally nakakapagluto na dito dahil kumakain din kami sa labas. So ayan, ganyan yung itsura ng ating mini lababo. Nakalak niya guys, ito lang sa gilid lang. Ayan, nilalak lang siya para umangat. Paano natin? Madali lang naman siya lumubog. Ba tayo na lumubog? Anong problema? Nakaangat ba talaga ito? Baka may naipit tayong gamit Isa to sa mga i-check guys, yung seatbelt kung gumagana. Kahit sa likod sila nakaupo, kailangan pa rin yung seatbelt. Ganyan yung itsura nung lagayan ng dumi ng lababo plus yung tubig naman na malinis para dun sa lababo. Pero ginagamit na lang namin usually yan sa shower. Ayan. Kasi nga dito maraming dagat na lalanguyan for free. Kaya kapag nagta-travel kami, bigla na lang kami magsuswimming sa dagat. Kailangan namin ng pampaligo syempre. Tapos yung kuha na ng tubig dito, libre lang din doon sa mga service area. Ayan. So ito pala naiipit guys, yung hose natin. So ito naiipit yung hose kasi may shape na talaga siya para sa hose. So naipit natin siya. Kuremutitin sa Dario. So ibababa natin siya para hindi natin maipit yung hose ulit. Okay, ayan. Perfect fit na siya guys. Nasarado na natin. Tapos ang gagawin na lang natin ay itong mga pipe na to guys. Kung makikita nyo. Ano kasi ito ng kama.
Ayan. Sampahan kasi ito ng kama guys, yung mga pipe na nakikita nyo na yan. Ito naman, natatago naman namin yan sa gilid niya. Kaya may purpose dito. Ayan, para dyan yan. Tatago natin yung mga pipe. Kasi magtatapon din tayo ng gamit guys. Kaya kailangan natin ng space. Tapos ito actually, para sa heater to eh. Kasi sobrang init guys, nung heater dito, minsan tinatakpan namin. Dahil bumubuga talaga siya ng sobrang init. Ayan, pina-customize namin to. Pagka mainit, heater natin dito, tsaka sa kabila. So, pasensya na kayo, tignan nyo, sobrang dumi, di ba? Kasi pag nagdadagat kami, puro buhangin talaga yung dumi ng ating sasakyan. Pang-camping lang talaga. Ayan, ang cute niya, di ba? Pero yung gas na, ano niya, tanke niya, same lang din ng malalaki. Ay. Dito. Good. Ay, ba't ang dami dumi? Siguro mga moist to guys. Nani ka moist din eh. Ayan guys. Pwede kayo umupo na pag ganyan. Tapos ito naman guys, gamit naman nito ay ano to, sensor. Yung pagsukat ng carbon monoxide kasi nga man naka-heater kami, 'di ba? So possible malason kami guys dito sa sasakyan kapag sumobra na yung monoxide. Kaya nag-a-alarm siya para pag tumunog siya, ibig sabihin ay kinakailangan namin magising dahil alam niyo yung si Carl Banawa ba, yun yung tatay niya tsaka yung kapatid niya, 'di ba, na namatay sa sasakyan dahil yun na suffocate sa carbon monoxide from aircon. Tapos nagkaroon yata ng leak. So sa loob ng sasakyan siya nagkaroon ng leak. So ito yun guys ang gamit niya. Talagang bumili kami ni Papa. Ganyan yung sahig natin, parang sahig talaga ng pambahay. Kaya lang ang dumi nito. Kapitin siya ng dumi. Wakata. Sopka. So yung mat kanina pala guys, para pala yun tahimik sa gabi kasi dinig na dinig nyo yung takbo ng gulong kapag natutulog kami habang tumatakbo yung sasakyan. So ayan, pupunasan natin at ang gagawin natin, bibili tayo sa Daiso ng carpet guys kasi ang lakas talaga dumumi nito. Pupunasan lang natin yung ating sahig at sunod-sunurin na natin doon sa ating harapan. At abangan nyo guys yung reveal natin kung magkano yung mga nagastos natin sa pagpapaayos nitong sasakyan. Pangalawa naman natin lilinisin itong ating second row ng upuan. Tapos ang ginagawa ko, nilalabas ko na muna lahat ng gamit. Ayan. Kasi para mas madali tayong makagalaw kapag walang gamit. Basura, mga laruan. Wow! May pag mag-fishing, may mga items pa tayo dito. Toothbrush ni Papa. Mas bakit may bato? Ang ganda ng shape ng bato siguro, kaya inuwi namin ni Akarit siguro. Dadala rin ako kasi kapag may nakikita akong halaman sa paligid ng tinatraba, dumidekwa tayo. Ano to? Siguro si Akarit. Yan, lagyan muna natin dyan yung mga gamit na hindi natin kailangan. Mamaya na, katulad na itong ating wallet. Basura natin. Wow, parang gusto ko na rin dito itapon itong basura natin kasi sobrang kabuk na niya guys. Tutapon na rin natin itong mat natin. Bibili na natin bago sa Daiso. Grabe guys, yung lalabasan yung langgam. Tingnan nyo. Nagugulabog sila kasi nga so possible na merong naninirahang langgam dyan. So i-spray natin yun guys. Dito guys, minamadali ng lola nyo matapos bago dumating sila Papa. And then habang nililinis natin itong likod ng ating driver seat ay nag-iisip talaga yung lola nyo kung paano yung pwede natin gawin para hindi na siya siksikan ng mga alikabok. Buti na lang guys, yung loob ng ref natin ay malinis. Kasi kung hindi, ay naku po. Hindi rin po maglinis ng ref na may naiwang pagkain tapos 2 taon hindi nabuksan. Naku po. Buti na lang, importante ito na nililinis ko unang-una pagkadagalan namin. Mas maganda guys, kapag magpapalagay kayo ng ref sa inyong camping, kailangan ay pataas. Madali siyang buksan kumpara yung pababa, pabukas na padiretso. Kailangan ay yung ganitong pataas. Mas convenient siya. So kahit tumatakbo kami, nakakuha kami anytime ng inumin. Hindi ka mag-worry maglalaglagan, diba? Yun.
inumin. Gawin naman natin ngayon dito, yung harapan naman ng kotse natin. Ayan, kung makikita nyo guys, super dirty talaga siya. Ayan, ganyan din yung nangyari doon sa gilid natin na pinunasan na natin. So, ayan, makikita nyo talagang inano na siya, nilumot na nga guys, yung kabila. So, ayan. Kaya ang gagawin natin ay babakimin natin siya ulit at dilinisin. Ganyan gumawa asawa ko guys. Pagkagawa, iiwanan niya na lang ulit. Ay, ito yung hinahanap kong flashlight. Maganda kasing flashlight to guys, lalo na sa fishing. Sobrang ano nito. Sobrang liwanag, sakit sa mata. Dito pala to. So yung likod natin guys, hindi ko napakita sa inyo yung baba. Ganyan siya kadumi. Ito yung likod ng kotse natin. Tapos ganyan siya kadumi. Kahit dito sa baba. So na-start ko ng punasan bago ko naalala na dapat binidyohan ko pala. Para nakita nyo kung gaano siya nagigitata. Ayan, ganyan. So kailangan natin siyang punasan talaga kasi nagniniknik na talaga siya guys. Tapos mag-uulan, mag-aaraw na naman. Titigas yan at magiging lupa na talaga siya. So ayan, ganyan siya kagitata. Tapos kinalawang na to. Okay, kailangan ma-sprayan natin para ma-prevent natin magdire-diretso yung kalawang. Ang ginagawa natin, wet wipes pa rin guys. Kasi mas madali para sa akin maglinis ng mga ganito kapag wet wipes yung gamit ko. Kontrolado ko kasi yung ano, yung kung hanggang saan lang yung mababasa. Kasi kapag binasa natin to guys, o mabasa hanggang loob ng kotse natin. Tingnan yung itim yung kami ng lola nyo nagkikita tuloy. So ayan guys, natapos na natin maglinis finally at nandito na nga sila papa. Tapos gagawin natin ngayon ay dadali natin siya sa City Hall para kumuha tayo ng plate number. At jajan! Nagulat sila kasi ibang-iba na daw yung itsura kanina doon sa unang bukas namin kahapon. At ganito naman ang itsura niya sa loob guys. Ayan. Diba, malinis na siya. At may mga mancha-mancha na niupuan natin. So yan yung susunod natin gagawin after natin mapa-rehistro tong sasakyan. And then yan naman yung harapan. O diba, malinis na, wala nang dust. Ayan, o, meron mga hindi na niya na makikita. Ayan, o, malinis na siya. Hindi katulad kanina, nakasiksik yung dumi. Tapos yung wrap natin, syempre, yan, maakit yung langgam. Naku, pag nakita yan ni Akari at ni Ate Aska, naku po, magsisisigaw yun sa takot. So yung ref natin, good thing, wala siyang, ano, kahit na anong pagkain natira. Okay, o, itira siya. Oh. Diba yung kanina, ang dumi-dumi ng paanan, ayan, malinis na siya ulit ngayon. At napakahirap talaga ng ganitong tela. Kasi ang alam ko niyan guys, pag nagkakapit ng ganito, parang plastic na rubber. Para hindi, kasi yung ganong unang camping car namin, ganun ang pinakaano niya. Kaya lang kasi ito pang soundproof daw to. Kaya nang nakakabit. Pero hindi niya nilagyan ng ano sa ibabaw para mas madaling linisin. Kasi kapitin to ng alikabok. Ayan. Hindi ko nalinis to guys. Yan ang naiwanan ko. Kasi nagmamadali na ngayon dahil naghahabol tayo ng oras. So ayan guys, malinis na yung ating sasakyan at napagod yung lola nyo. Yan, pati mga gilid ganyan guys, nilinis natin yan. Ayan, hanggang ibabaw. So lahat ng paligid. Kaya makikita nyo pati yung ilalim ng sasakyan natin. Ayan, malinis na yan. Na kanina ay meron ng mga lumot. So ayan, aalis na sila. At susunod ako. Na-miss ko yung tunog niya actually. Finally, naayos natin yung ating sasakyan at abangan nyo yung mga susunod na travel natin na video kasama sila Ate Aska at Ate Akari. So, ayan guys. Bye-bye. Pupunta na kami sa casa. Dadali na namin siya. Ito natin pinagawa yung ating sasakyan. Sana mura. Guys, chine-check na yung sasakyan natin. Buong paligid. Pati yung mga ilaw. Like at subscribe na po kayo. Binabasa namin lahat ng comments. Nakakagana talaga. Salamat. Kita-kits sa next video.